Morning, mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod sa today is yan ba, December 10, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa Boss Coffee SM Diesel Light Mall, Light Mall. Dito yan sa may Madison Street, Barangay Laya, Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may KFC Fort Bonifacio, Taguig po yan, One Technology Tower, Rizal West, Bonifacio, Global City, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti po pang nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. Ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa Malgit Up at 10 pisong flood control project sa kanyang distrito. Wala pa rin investigasyon para pagkakasihan. Hindi rin maganda ito para sa House dahil supposedly ang trabaho niya ay mag-represent na kanya state of Indian. Ang personal treat daw siya habang tumatanggap pa rin ng sweldo. Dapat hindi na lang yung mga ganyan. December 4, hindi sumipot si Congressman Duterte sa pagdinig ng Independent Commission at iginiit ang separation of powers na nagbabawal sa komisyon bilang miyembro ng ehekutibo na saklawin ang mga miyembro ng lehislatura. Alas 7:14, usot na sa Senado ang panukalang 6.79 billion pesos na national budget sa susunod na taon. Sa botong 17-0, inaprubahan sa ikatlong uling pagpasa ang panukalang budget kung saan mahigit 1 trilyong piso ang inilaan sa sektor ng edukasyon. Kabilang na ang karagdagang pondo para sa pagpapagawa ng mga classrooms. Inawasan naman ang 54 billion pesos sa pondo ng DPWH para sa gasto sa materyales sa mga proyekto. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian, ang mga proyekto para matiyak na walang ghost projects. The 2026 budget for the Department of Public Works and Highways stands at 570.48 billion pesos. Lahat tayo ay tumindig upang tiyakin na hindi maulit ang mga naging pagkakamali. Para kay Budget o Bantay Budget Network member Tani Casino, mananatili ang sinasabing pork barrel sa budget kung hindi tatanggalin ang alokasyon ng mga kongresista sa bawat distrito. Ngayon din ang bondo para sa proyekto ng mga senador. O tingin ko hindi matatanggal yung pork barrel. Kasi na interim release ang pansamantalang paglaya ng 80 taong gulang na si dating Pangulong Duterte. Pinakakasuhan ng Department of Justice ang 22 isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Matapos ang preliminary investigation, nakakitaan ng sapat na batayan para sampahan ng 10 kaso ng kidnapping with homicide at 16 na kaso ng kidnapping with serious illegal detention ang mga personalidad na hindi nandawit sa krimen. Kabilang dito ang negosyanteng si Atong Ang, gayon din ang 14 na pulis. Ibinasura naman ang kaso ng iba pang respondents, kabilang na sa actress na si Gretchen Barreto at 10 miyembro ng Chief Master Alpha Group. Ayon sa DOJ, walang ebidensyang magpapatunay na may kinalaman o ideya ang grupo sa pagkawala ng mga sabungero. Nakatakdang isa pa ang kaso sa Regional Trial Court sa Lipa City sa Batangas, gayon din sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Plano naman ang kampo ni Atong Ang na maghain ng motion for reconsideration at kinwestiyon ang kredibilidad ng whistleblower na si Julie Patidongan. sa tingin ko medyo nagmamadali sila dahil gusto nila sigurong ipapakita sa mamamayan at sa pangkalahatan na
hindi lang sila na-aresto at hindi sila maka-aresto sa flood control, dito sila sa missing sa Bungeros mapapag-aaresto. Nila pinadali itong kaso ni Mr. Ang. Ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Gab Villarreal. I'm out. Anong oras na pinipiling maganda? Pampa, sabi mo. Thank you naman. No, hindi ma'am. What? Ma'am. Damn. Thank you for that wonderful piece. Ano ito? Sumabit. 7:22 na po ng umaga. Marami pa istorya sa pagbabalik ng radyo pagkumalita ng 7. Radyo Patrol, balita alas 7. Basta AM, DZMM. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD sa DS6 at baha sa Metro Manila. Sa 2024 audit report ng COA, mahigit sa 1 billion pesos na pondo ng MMDA ang hindi nagamit at sunod-sunod din ang mga naantalang traffic management at flood control projects. Sa kabuang 11.8 billion pesos na budget ng MMDA, 91.30% ang naobliga o ipinangakong gagamitin sa mga proyekto. Gayunman, 75.25% lamang ang nainabaso ng gastos kaya aabot ng 1.028 billion pesos ang hindi nagamit. Ilan sa nakikitang sanin nito ay ang pagkaantala ng mga proyekto at proseso ng procurement, kabilang ng bidding, pagkuha ng contractor at pagbili ng kagamitan. Sa traffic management projects, hindi rin naman nasunod ng MMDA ang target schedule sa annual procurement plan. Sa flood control projects naman, 17 ang natuloy pero mayroong zero disbursement rate o hindi pa nagbabayad sa contractor dahil hindi nagsusumiti ang ahensya ng billing o kulang sa mga dokumento. Hindi na nagbigay ng pahayag sa GMA Integrated News ang MMDA dahil nasa audit report na rin umano ang kanilang sagot sa mga puna ng COA. Sa kabila nito, tiniyak ng MMDA na tutugunan nila ang mga kakulangan at patitibayin ang monitoring, procurement, efficiency at koordinasyon na pinuna ng COA. Pinagbabaliwanag ng Land Transportation Office, LTO, ang babaeng viral ngayon sa social media dahil po sa pagmamaneho habang tila umiinom po ng wine o alak. Ayon kay Assistant Secretary Marcos Lacaninaw, pinuno po ng LTO, tinukoy po nila ang pagkakakilanlan ng babae at suspendido na rin ang lisensya nito ng 7 araw. Ito, yung violation nila para pinagmamalaki pa sa social media. So, yun yung pinagbabawal ho. Paharap po siya sa pagdinig dito sa amin sa LTO para patunayan niya na hindi alak yung iniinom niya. Inig po ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinuno ng LTO. Inaasahan naman ng LTO na darami pa mga pasaway sa kalsada ngayon dinaraos ang kaliwat ng Christmas parties kung saan may ilang nagmamaneho kahit nakainom. Bawal po yan. Dahil dito mas pinaigting na ang pagpapakalat po ng mga tauhan ng LTO sa kalsada, dala po ang breath analyzer para ipatupad ang anti-drunk and drug driving law. Sa ngayon, meron pong 400 na breath analyzer ang ahensya na nakakalat po sa iba't ibang panig po ng bansa at merong karagdagang unit pa umanong darating ngayong buwan. Once na nakagawa sila ng aksidente o nakagawa sila ng violation sa kalye, kung ma-aksidente sila, maraming permisyo ang nagagawa. Minsan buhay pa kinawawala. Inig po ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinuno ng LTO. Samantala, full alert status sa Metro Manila ipatutupad ng NCRPO simula sa December 16. Alamin natin ang balita mula naman kay Tuesday New Tuesday. Pasok! Ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpapatupad ng full alert status sa Kalakang Maynila simula sa December 16. Kasabay ito ng pagsisimula ng Misa de Gallo o Timbang Gabi at maaari anyang manatili hanggang sa araw ng 3 Kings o hanggang January 4 ng 2026. Kaugnay nito sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Angel Aquino na higit 14,000 mga tauhan ng NCRPO ang ipakakalat sa matataong lugar sa Metro Manila
sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Asilo, tututukan nila ang mga transport hubs, shopping centers at mga lugar na maraming namimili tulad ng Divisoria at Baclaran. May mga magroronda rin anya sa mga pangunahing kalsada at mga lugar ng pananampalataya o places of worship, lalo na at may tradisyong timpang gabi ang mga Katoliko. Ako si Tuesday sa Dunir ni GMA Super Radio, DGWB, dapat totoo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ayan. Marami nagkakasakit mga kapuso, no? Dala na rin po ng pagbabago ng ating panahon yan. Merong mga manakanaka mga pag-ulan, pag minsan hindi pa manakanaka, tuloy-tuloy pa. Parang kahapon hanggang ngayon mga kapuso, di ba? Yan ang nararanasan natin ngayon. Magpatatag po tayo ng ating immune system at yan po naman ang panlaban natin sa mga sakit na sumusulpot. Katulad sa panahon ngayon. Mag-Immunomax na kayo. Yan o, Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland, available in capsule for adults. Kung mga malilit na mga paketing to, palagi namin tinuturo sa inyo kasi baka magkapalit, may pangbata niyan. Ito, ang laman po nitong puti at saka kulay asul na ito ay kapsula. Capsule for adults, Immunomax Food Supplement, yung kulay asul na yan, yan naman yung 40 variant ng Capsule for adults, Immunomax Food Supplement. Ito yung para sa mga bata. Yan, mga matatangkad na mga paketing yan, kulay orange, may kulay asul pa. Yun, alam mo po niya na yung mga botelya, alam mo ng botelya, syrup for kids, Immunomax Food Supplement, yung kulay asul, 40 variant ng syrup for kids, Immunomax Food Supplement. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito, mga kapus, mag-ingat kayo sa paglabas-labas at maulan. Yan po ang magandang palitan natin po sa inyo ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:28, radyo na! Baby ba? Labanan ng fake news! Dapat totoo. Pagbabalita, walang kinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang! Nakumpiskang droga na may standard drug price na 2,700 pesos. Inala na sa Police Station 4 ang nalakip na suspect para sa mas masusing investigasyon. Kasama mo sa RMN Excise Iligan, Radyo Man, J. Duparco, Tatak, RMN. 7:30 ng naubaga, narawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa at ang pamilya nito na bigyan ng nararapat na due process. Ang senador sa galing mayroong warta paras mula sa ICC ay kay Attorney Israelito Torion, ang abogado ni De La Rosa. Nais ng senador na bigyan ng malinaw na gabay si De La Rosa ng pamalaan at Korte Suprema tungkol sa kanyang mga karapatan. Bilang Pilipino, salit na rin sa ilalim ng saligang batas at ng rules of the criminal procedure. Inilagdag ni Torion na nais malaman ni De La Rosa ang prosesong kanyang pagdadaanan dahil sa extradition lang may malinaw na rules of procedure, subalit sa pagsuko ay wala. Lalo pa at matagal na rin ang nilang kumala sa Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sakali maging malinaw ang mga proseso, ay kumpiyansang abogado na handa si De La Rosa na harapin ang kanyang kaso. Isang buwan lang hindi pumapasok o isang buwan lang hindi pumapasok si De La Rosa sa Senado, wala nang pumutok ang balitang arestuhin na ito ng ICC. Ayon sa PNP, wala silang informasyon sa kinaroroonan ng senador kahit sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nasa Pampanga ito. Humiling ng travel clearance sa Kamara si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para makabiyahe sa 17 bansa mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Sa liham kay House Speaker Faustino Bochidi, binanggit ni Duterte na magtutungo siya sa 9 na bansa sa Asia, 6 na bansa sa Europa at sa United States maging sa Australia. Subalit binigyang din ng magbabatas na sariling pondo niya ang gagamitin sa mga biyahe. Hiniling din ni Duterte na payagan siyang makadalo virtually sa mga pulong at plenary session. Wala pa namang sagot ang opisina ni House Speaker Bochidi kung pagbibigyan ito. Noong Marso, nauna na binigyan ng Kamara na pinamumunuan pa noon ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Si Congressman Duterte nagbiyak ang travel clearance na sumasaklaw din sa 17 destinasyon.
7:31 ng umaga sa Batala, naglabas na ang SSS o Social Security System ng 18.8 bilyong pisong o 18.8 bilyong pisong halaga ng cash gift o 13th-month pensyon para sa nasa 3.7 milyong pensioner. Ayon sa State Insurer, SSS, mas mataas ang 13th-month pension ngayong taon dahil sa implementation ng Pension Reform Program. Sa ilalim ng naturang programa, may 10% increase para sa retirement and disability pensioner, 5% increase para sa survivorship pensioner, at sinabi po ng SSS, layo nitong magbigay ng karagdagang ginhawa at kasiyahan sa mga pensioner ngayong holiday season. Paalala naman ng ahensya sa mga pensioner na tiyaking updated ang kanilang bank account details upang maiwasan ng delay sa crediting. Binawasan ang pondo para sa Social Amelioration Program ng pamahalaan sa ibinasang Senate version ng proposed 2026 National Budget. Kabilang sa mga tinapyasan ng pondo ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, ayuda sa kapos ang kita program o AKAP, tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD, at ang medical assistance to indigent patients. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na paplansyahin pa ang mga ito sa Bicameral Conference Committee sa Biyernes. Nasilip kasi ng Senado kung saan partikular na ilalagay ang naturang pondo. May mga areas by Aljo na kailangan namin plansyahin na medyo may question ang kasamahan namin sa Kongreso kasi may mga inayos kami. Ang isang halimbawa dyan, ito ayuda itong ng DSWD, yung Assistance for Individual in Crisis Situation. Kasi binawasan ng Senado yan, pero ang sinasabi naman nila, may tama naman yung kanilang opinion or yung sinasabi na bakit ninyo babawasan yan, bakit alam ba natin kung ilang bagyo at tatama, ilang sunog, ilang earthquake. So, yun ang pag-uusapan namin by Aljo. Batay sa Senate version ng budget, binawasan ng 30 bilyong piso ang pondo sa AICS, 1.8 billion pesos naman ang binawas sa Sustainable Livelihood Program at 500 million pesos para naman sa Social Case Management Office. 7:34 ng umaga, cancel culture at cyberbullying, isang seryosong banta sa mental health dahil dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Radyo Man Chanel Salazar sa Balita. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaking problema para sa kabataan ng cyberbullying, lalo na sa Gen Z, na halos buong araw naka-online. Sa kanyang podcast, tinalakay ng Pangulo ang panganib ng panitira at pang-aalipusta sa social media na maaaring magdulot ng matinding kahihiyan at negatibong epekto sa mental health. Isaan niya ang Pilipinas sa pinakamalakas gumamit ng internet kaya mas exposed ang mga kabataan sa masasakit na komento at cancel culture. Kaugnay nito, nagpaalala ang Pangulo na dapat bigyang halaga ang mental health at huwag hayaang maging buong mundo ng kabataan ng internet dahil mas mahalaga pa rin anya ang tunay na buhay at salamuha sa labas ng screen. That's the only conclusion I can arrive at. Yun ang buong buhay ng kung sino man yun. Basta yung buong buhay niya is online. So what goes online, that's the only important, only thing, not what goes on in real life. Nanawagan din ng mga estudyante ng mas malinaw na pagtuturo ng tamang asal sa social media para maiwasan ang pagbubuli sa online world. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. Inaprobahan ng Civil Service Commission o CSC ang paggawad ng 5 araw na wellness leave para sa mga kwalipikadong kawani at opisyal ng pamahalaan. Batay po sa resolusyon, maaaring i-avail ang wellness leave ng hanggang 3 magkakasunod na araw o di naman kaya ay magkakahiwalay. Hindi rin ito maaaring makonvert sa cash kapag hindi nagamit. Ang wellness leave ay bukod pa sa umiiral na leave benefits tulad ng vacation at sick leave. Subalit dadaan muna sa kaparehong proseso kung nais itong i-avail. Batay po sa 2025 Global Workplace Report, pangalawa sa pinakamataas ang mga manggagawang Pilipino pagdating sa stress levels sa buong timog. Silangang Asya, bunsod ng hindi magandang lifestyle at mabigat na gawain sa trabaho. Tuwing Pasko,
Di nawawala ng ideya mga Pinoy pagdating sa Pangulo. Kaya ngayong umaga, sa Lucena tayo tutungo dahil giant Christmas tree at mga dekorasyong gawa sa basura at recyclable sa kanilang pambato. Halina't mag-time travel sa Christmas sa Pinas Special Report ni Idol Edgardo Maceda ng Ayan, so nag-drop na nga si Sunasa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.